Kinilala ng mga taga San Isidro, Davao del Norte ang managawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, wala raw silang pinangangambahan dahil sa maayos na pamumuno ng dating Pangulo. Narito ang balita ni Charlotte Luban. Ang New People's Army at ilegal na droga ay naging talamak sa Pilipinas. At isa ang munisipalidad ng San Isidro, Davao del Norte sa naapektuhan nito. Ngunit sa pagsisimula ng administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay unti-unting nasugpo ang naturang problema. Kaya naman sa panahon ng Duterte administration ay naramdaman ng mga Pilipino ang kaligtasan at unti-unting pagkawala ng kriminalidad. Si PRRD ang nagdala sa Pilipinas, ang lungsod sa San Isidro, hapsay. Nawala ang mga NPA, limpyo na gyud. Unta, ang droga, limpyo na. Pero karon naghinay-hinay na pagbalik. Mo na amo ang problema diri karon. Kay naa na gyud, nagbalik na gyud diri, sige na gyud sulod. Sa panahon niya, ramdam ko bilang isang kabataan kung gaano ka-safe, kung gaano kaganda ang kanyang administration, the way he give his service to the Filipino. So as a youth, bilang kabataan ay patuloy akong umaasa na kahit wala na si Tatay Digong sa kanyang posisyon, makapatuloy siya sa kanyang pagbigay serbisyo. Sa isinagawang peace rally kasabay ng ika-80 kaarawan ng dating Pangulo sa San Isidro, Davao del Norte ay hindi pinalampas ng taong bayan na magbigay suporta, tanda ng pasasalamat sa malaking nagawa ng dating Pangulo sa kaayusan at pagsugpo sa kriminalidad sa kanilang lugar. Ibinahagi naman ng ibang mga taga-suporta ang pagiging mapagkumbaba at mapagmalasakit na naging dahilan upang mas mahalin pa ito ng mga Pilipino. Ang nagawa ni Duterte sa ating bayan na hindi malimutan ng mga Pilipino kasi malasakit ang pagmamahal ng mga latang tao sa ating bansang Pilipinas. Ang pagiging humble, pagiging down to earth ni Pangulong Duterte. Kahit siya ay naging presidente na, kahit siya ay mayroon ng maraming nagawa sa Pilipinas, pero very down to earth pa rin siya. Patuloy na umaasa at dumadalangin ang mga taga San Isidro na matutupad ang kanilang mga kahilingan para sa ligtas at agarang pag-uwi ng dating Pangulo sa ating bansa. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, ito si Charlotte Luban, SMNI News.